In my defense, dapat naman talaga. Minsan kasi, well, a lot of my friends and my mentors always tell me, minsan, you can't have both worlds. Meron at merong mako-compromise. So, I'd really give up gaming for love. Hindi ko babawiin yun. So, at ko dinidepensahan, same pa rin naman. Hello, Captain fans! Ito na nga ha. Dito sa interview niya Sir Alden, mga kasembreros, ay parang pinaglaban niya, no? Pinili niya yung love life over games, mga kasembreros, noong 2015. So, hindi niya nang babawiin, mga kasembreros. And parang related ito kay Ma'am Catherine kasi parang ayaw ni Ma'am Catherine ng gaming. Tapos si Sir Alden parang nagbago siya. Nagbago siya para sa kay Ma'am Cath, mga kasembreros. Parang tinanggal niya yung pagiging gamer niya, mga kasembreros, no? So parang ito yung gusto niya na give up niya yung gaming, mga kasembreros, for love. Tapos hindi niya babawiin, mga kasembreros. Ang kulit niya nga dito sabi niya, ba't yung didepensahan? Ang kulit din man eh. Parang ganun, mga kasembreros. So ito kasi ay parang segment na ginawa nila sa Viva, no? At saka para sa Out of Order, na yung title ay parang In My Defense, no? Tapos magkukwento sila nung past nila. Tapos parang didepensa nila yung past niya na yun na ginawa nila, mga kasembreros. So si Ma'am Heaven Peralejo dito, parang yung sabi niya ay years ago ay parang all out siya magmahal, and still, no, bigay todo at saka all out todo bigay pa rin siya, mga kasembreros, sa when it comes sa love, mga kasembreros. Tapos ang mga in-interview dito si Nico Manalo, si Ma'am Joyce Spring, at of course si Sir Noni Buencamino, mga kasembreros, no? Pero yung highlight natin ay kay Sir Alden, mga kasembreros. And then ito, next item natin, so ang Alpha, so ito may pasabog para sa Sir Alden, no? Sir Alden, sa October 19, may pasabog sila. See you sa October 19, sabi niya dito, mga kasembreros, sa post. Ang kulit dito kasi ang caption nung nag-post sa TikTok ay na para bang barado ang ilong, no? Kasi ang mga ilong nito ay mga matatangos, mga kasembreros. Nandito si Andres Mulak, si Heart Evangelista, si Marian Rivera, at saka si Piolo Pascual, mga kasembreros. Parang may isa pa dito si hindi ko kilala tong Korean na actor na ito, mga kasembreros. Aabangan natin ito sa October 19. Parang magkakaroon yata sila ng event sa I Am Worldwide na endorsement nila, mga kasembreros. Kasi sinabi sila Sir Piolo ay mga brand endorsers ito sila, mga kasembreros, ng I Am Worldwide. So wala pa silang ganong details na binigay kung ano yung gagawin sa 19 or October 19, mga kasembreros. Pero malamang sa malamang ay magkakaroon sila ng meet and greet with the fans, mga kasembreros, and parang program na rin, no, ng I Am Worldwide, mga kasembreros. So ito po ay aabangan din natin, mga kasembreros, no? And then ito, next item natin, mga kasembreros, si dito muna, sige. Yung Alpha Pro Dog Food ay nag-post ulit, no, ng kanilang panibagong Facebook post, mga kasembreros, dito sa pagkain niya ng aso, mga kasembreros. So parang ang tagline dito ni Sir Alden ay damaang saya sa Alpha Pro Dog Food. So gawa ng San Miguel, sabi ganun. So ayan, enjoy sa Alpha Pro. So ito yung short video clip or short advertisement na ginawa niya sa Alpha Pro. So alam ko matatagal na ito, pero iba-ibang voice over or script lang yung ginagawa nila, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros, ito ay parang ang video na ito, mga kasembreros, kasi yung naka dito is parang sinasabi ni Ma'am Catherine dito sa video na ito ay nagporsige hanggang sa makilala. Tapos kaya sa harap man o likod ng camera ay may balak man o wala, parang something like that, mga kasembreros, no? Ang sinasabi niya dito. Pero ang dito is parang sa TCL yata ito, mga kasembreros, no? Na brand endorsement ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So parang iba't ibang feature ng TCL ito, mga kasembreros.
So, pero ito yung parang inspirational message ang sinasabi niya dito mga kasembreros. Pero, ito po ay parang matagal na mga kasembreros na video ng TCL na kung saan nga sa last part ay yung damit niya ay gold part, no? Or golden or yellow mga kasembreros na damit mga kasembreros. Tapos sabi niya dito sa dulo ay and for that I embrace it all to inspire greatness. So TCL, inspire greatness mga kasembreros. Tapos parang matagal na nga ito mga kasembreros. And then ito, so post ni Sir Alden sa kanyang Instagram, no? Si hindi ito si Chewy. Kasi si Chewy na aso niya ay black yun masyado mga kasembreros. Pero ito ay isa sa mga alagang puppies, no? Or aso ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros, no? Isa siyang for daddy talaga. And then ito, related dyan ay tawag dito, si Ma'am Mitch Oliva. Parang hindi ko alam kung bumisita ba siya sa kasi ito yung aso na karga-karga na niya mga kasembreros. So yung aso na pinost ni Sir Alden sa kanyang Instagram account. So parang siya, hindi ko lang kung bumisita ba si Ma'am Mitch Oliva dito sa kina Sir Alden or parang nagkita yata sila mga kasembreros ng kanilang mga kaibigan. Yun po. Pero friends lang to sila kasi of course meron ng Prince Benmar si Ma'am Mitch Oliva mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, yung tawag dito, yung Concha's Garden Cafe, no, nagpakita ng suporta of course, no, sa kanilang boss, chief, amo, manager na si Sir Alden mga kasembreros ng pagpo-post at pagpo-promote of course ng Out of Order, no. Sabi niya dito sa Concha's Cafe ay now streaming on Netflix, catch Out of Order, a gripping new film directed and starred by Mr. Alden Richards, one of the proud faces behind Concha's Garden Cafe. Don't miss this powerful story of truth, justice, and redemption. Watch that now on Netflix. So ito yung sabi ng Concha's Garden bilang suporta sa kanilang dito bossing mga sombreros na si Phenomenal Box Office Cinema King. And then ito, next item natin mga kasembreros. So, itong post ni Ma'am Catherine or ng isang admin mga kasembreros na Realme, kulay blue naman ito, no? Kasi yung na-post natin kanina ay kulay dilaw yung kanyang suot mga kasembreros. So, pero ito pa ay part pa ng kanyang Realme dati mga kasembreros. And then ito, last item natin. So, ito ay birthday sariling video ito ni Ma'am Catherine mga kasembreros, no, nung 20th birthday niya last year. Nakasama niya dito sina Aris De Santos, no, na kanyang best friend mga kasembreros, kung saan pinuntahan niya sa Australia nga na si Ma'am Miles Ocampo, Maymay Entrata, sina Enchong D, no, sina Kakay, and then of course si Master Alden andito pa. So ito yung nasa yate or nasa yata sila, no, nasa if I'm not mistaken sa Coron, Palawan, no, and then marami bisita dito mga kasembreros. So actually 2023 pa ito mga kasembreros, no, sina Sir Carlo Katigbak, parang andito yata si Ma'am Kim Chu, si Joshua Garcia, Jericho Rosales, si Joshua Garcia andito rin. So yun po mga pero matagal na to, no, na video mga kasembreros ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Alright, sinatsi sa ating captain items, no. Sana po ipangin po natin ang napakagandang Word of God. Today is October 6, 2025. Monday na po. Blessed Monday evening po sa bawat isa. Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title po natin, Hindi Mapuputol. Isaiah 56 verse 5, Even to them I will give, God speaking, in my house and within my walls a place and a name better than that of sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. So hindi maputol mga kasembreros. Ang verse na Isaiah 56:5 mga kasembreros ay patungkol, no, sa pangako ng Panginoon ng pagpapala. Kumaga pa yung mga rewards, yung mga gantimpala
doon sa mga taong devoted, yung mga taong faithful, yung mga taong may personal relationship sa kanyang mga kasembreros, surpassing any earthly lineage or status. So kumbaga pa, hindi titignan ng Panginoon kung ikaw ay isang Arabo or ang isang Pilipino or Chinese or Ilocano or Manobo, Bagobo, kung ano man dyan mga kasembreros, Ilonggo. So hindi niya titingnan yon. Yung ating lahi, kung saan man tayo galing, hindi na ito mga kasembreros nagmamatter. Pero ang importante sa lahat dito ay yung pananampalataya, yung devotion natin sa Kanya, yung relasyon natin sa Kanya mga kasembreros, yung nagmamatter. Kung pa, faith matters to God. Kasi nga ang Diyos po natin, yung pananampalataya natin sa Kanya, yun po yung mag-a-attract mga kasembreros. Kung kaya yung tatlong pillars ng ating Christian journey or ng ating Christian life na faith, hope, and love ay ito po yun, no? Faith ang pinakauna mga kasembreros, although yung love ang pinakamataas dito, pero ang faith mga kasembreros ay napakahalagang ugali or character din na dapat nating tinataglay sa ating buhay mga kasembreros bilang mga Kristiyano. So si Lord dito mga kasembreros ay nagsasalita, no? Sa mga tao, sa kanya mga taong Israelites, mga kasembreros, mga piniling tao through Prophet Isaiah. So God promises a special reward to those who faithfully follow Him and keep His covenant in Isaiah 56:5. So ito po ay reassurance, no? Kumbaga pa reminder na ganito ang gagawin ko, hindi ko puputulin ang inyong pangalan. Legacy, kumbaga pa mga kasembreros. Si Jose Rizal, no, bagaman wala siyang naging anak mga kasembreros at saka yung kanyang pangalan, pero ang kanyang pangalan po ay tuloy-tuloy, no? Parang hindi napuputol mga kasembreros. But dito, ang blessings ng Panginoon mga kasembreros ay nakita natin na kumapa hindi mapuputol yung kanyang pagpapala, yung kanyang legacy na ibibigay sa kanyang mga piniling tao at sa mga taong may pananampalataya, nagtitiwala sa kanya mga kasembreros habang nabubuhay. So it is a reassurance for the righteous and the obedient that their devotion and commitment to God will not go unnoticed or unrewarded. So ito yung matindi kasi ang Diyos po natin, every single deed, every good deed, every faithfulness, every kindness, every gentleness, every love. So lahat ng ginagawa natin sa mundong ito mga kasembreros ay hindi po yan nakakawala sa paningin ng Panginoon. Everything is counted, either bad or good natin na ginagawa mga kasembreros. Kung kaya meron tayong kumbaga pa accountability at saka evaluation sa heaven mga kasembreros. Kasi isipin natin, ang mundong ito mga kasembreros, ang buhay natin sa mundong ito, para tayo nag-aaral. Kaya diba sa paaral merong evaluation, may grading, may final exam, may final grade, and so on. So doon po sa langit ang pinaka-final, sa lahat ng final mga kasembreros. Yung mga shows, di ba? May grand finals, no? May grand showdown, and so on. So ganoon din po sa langit. So pero habang tayo po ay nandito sa lupa, let's be faithful sa Panginoon mga kasembreros, no? Talaga maglaan tayo sa Kanya. Ng verse na ito ay testament ng katapatan ng Panginoon sa kanyang mga tao na kumaga pa lahat ay gusto niyang pagpalain, gantimpalaan mga kasembreros, yung mga devoted talaga sa kanya. So imagine you have a student who consistently puts in effort, follows your instructions, and shows dedication to their studies. Wouldn't you want to reward that student for their hard work and commitment? So parang parang isang estudyante daw na parati nag-show up, parati nag-excel, parati nag-effort mga kasembreros sa loob ng klase at saka binibigyan niya yung kanyang the best na performance every single task na ibibigay mo sa kanya. So di ba? Kaya na-mention ko na parang isang eskwelahan ang buhay natin sa mundong ito. Maliban sa, of course, sa physical building ng structure ng school, na kung saan ay meron tayong stage na nag-aaral, may stage na nag-graduate, and so on. So imagine natin na ganun ang nangyari sa atin, no? Hindi ba yung ating Diyos ang teacher? Hindi ba siya magre-reward mga kasembreros kung tayo po ay devoted at saka passionate sa ating ginagawa sa paglilingkod sa Kanya? Of course, no? Ang Diyos po natin ay isa sa mga pangalan niya ay rewarder siya mga kasembreros, no? Siya ang Diyos na nagagantimpala at lahat ng deserving mga kasembreros at saka ayon sa kanyang
will ay binibigyan niya at hindi siya nagdadalawang isip. As in, parang ano niya pa, layunin niya pa talaga at habit niya mga kasmeros yun. Ugali niya talaga mga kasmeros ang mag-reward and kasiyahan niya. The pleasure mga kasembreros ay nandoon kapag siya po ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taong deserving. I will give them, sabi niya dito, no? I will give them an everlasting name. A phrase from Isaiah 56:5 encapsulates a divine promise of eternal recognition and honor. It transcends earthly constraints and societal norms, emphasizing God's unwavering acceptance and love. Grabe, no? The mention of being better than sons and daughters, na-mention dito sa verse natin, underscores the immense value God places on those who remain faithful to Him, surpassing even the bonds of traditional family ties. So grabe, no? Kasi nga, sabi natin na hindi porke kasi may mga taong, pag mga kunwari, no? Nagmula ka sa lahi ng Villar, o nagmula ka sa lahi ng mga Cayetano, nagmula ka sa lahi ng mga Estrada, o ng mga Duterte, o kung sino man dyan, ng mga artista, for example, sa pamilya ni Alden. So parang hindi na yun ang basihan. Hindi porke nagmula ka sa ganong pamilya, kung wala ka namang pananampalataya sa Panginoon, wala kang personal na relationship sa Panginoon, so hindi ka rin nakakalugod sa Panginoon. Pero kung nanggaling ka sa kanyang pamilya, at saka may pananampalataya ka pa sa Panginoon at relationship sa Panginoon, so bonus na yun mga kasmeros, yung material things talaga. So, pero hindi ibig sabihin na mahirap tayo, for example, or nasa marginalized na sector tayo or na category society, tapos may pananampalataya tayo sa Diyos. So, ibibilang niya pa rin tayo ng mga adopted at saka part ng kanyang kingdom. So, mahirap ka man, mayaman ka man, pogi ka man, hindi ka man gaanong pogi, o maganda ka man, hindi ka man gaanong maganda, payat man tayo, mataba man tayo, sakto lang tayo, kaymanggi man tayo, puti man tayo, black man tayo. So, hindi ito yung basihan, okay? Hindi ito yung basihan mga kasembreros, di rin basihan yung ating tribo, no? Ako, Ilonggo, Bisaya, no? Mga kasembreros, tapos Tagalog, tapos Amerikano, or Ilocano, or hindi yun ang basihan mga kasembreros. Yung basis talaga ay yung pananampalataya natin sa Panginoon mga kasembreros. The imagery of having a place within my walls conveys a sense of security, intimacy, and belonging within God's community, symbolizing protection and acceptance. Napakaganda, no? Ito kasing sinabi ni Lord dito sa verse na meron siyang, sabi niya dito ay in within my walls a place and a name. So bibigyan niya ng pangalan, bibigyan niya ng protection pa ang mga taong may pananampalataya at nananalig sa kanila. Grabe, no? Seeking eternal love and joy can come from a deeper understanding of our connection with the divine. We allow ourselves to experience a love that transcends temporal limitations by recognizing and embracing our relationship with a higher power. Grabe, no? Napakaganda nitong verse nito mga kasembreros. So kung kaya sasabi ko sa inyo parati na sana po ay magkaroon din po tayo ng panahon talaga sa Biblia. So let's include lagi mga kasembreros sa schedule natin ang Biblia because nare-refresh tayo, and then ito yung guide natin, and then pagkain ng kaluluwa natin yung mga kasembreros. In love letter talaga ito. There is a commandment sa Panginoon natin na yung salita niya ay huwag nating kalimutan araw at gabi nga mga kasembreros. Pero sa atin isang beses lang minsan tayo nakakapag sa salita ng Panginoon. Sometimes iba talaga wala, no? Kasi sobrang busy nila sa mga daily agenda na sometimes ay nakakapagod at hindi sila nare-refresh kasi nga hindi sila nagbabasa ng Biblia. So ako makakapag-testify talaga ako na nakakapag-refresh talaga siya at saka parang nagkakaroon ka ng peace of mind at saka dito ng fulfillment and full of purpose yung iyong buhay kapag ikaw po ay nagbabasa at sumusunod sa salita ng Panginoon mga kasembreros. Alright, sinabi sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, protection, and legacy na nagmumula at founded sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.